gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha. Ang inyong napakinggan ay ang deklarasyon ng isa sa apat na mga ex-Marines na nag-withdraw ng kanilang salaysay laban kina Zaldico, Romualdez at Marcos. Maririnig nyo sa kanilang boses na ang kanilang sinasabing dahilan ay para sa kanilang kapayapaan dahil tad na raw sila ng kaso at nagbanta sa kanilang buhay. Later on, yung mga iba ay sinabi dahil daw hindi totoo yung kanilang sinabi. Naniniwala ba tayo diyan? Definitely not. Hindi ko masabing sinisisi ko itong apat na Marino kasi nauunawaan ko yung kanilang kalalagayan. It takes a lot of courage para tumindig ka laban sa ganitong klase ng sistema. Pero nung pa man sinasabi ko na ang dito sa Pilipinas, mahirap yung talagang sumalungat ka sa gusto ng pamahalaan. Kasi ang threat sa iyo dyan ay, di ba, either pera, tumanggap ka ng pera, o di kaya ay mapagbata ng iyong karera, yung career, o ang iyong buhay. So, sa sitwasyon na ito, na sunod-sunod na yung mga kaso na isinasampa laban doon sa mga ex-Marines, tapos hindi sila secured, ano? Walang kasiguraduhan sa kanilang personal na seguridad, pati ng kanilang pamilya. Lalo pat hanggang ngayon, hindi na nalaman kung saan napunta si Orly Gutesa. Yung posibilidad na mangyari sa kanila, nangyari kay Orly Gutesa, is also real. Pero kung papansinin niyo mabuti, nagsilabas itong, una yan ay 14, tapos naging 18 Marines. Nung una silang lumabas, ito ay nung panahon na hindi na matagpuan si Orly Gutesa. Sa mga nanonood at sa mga nagmamasid, naiisip na isa sa mga posibleng dahilan kaya na nagtulak sa kanila para lumabas na ay para din sa kanilang seguridad. Kasi kung si Orly Gutesa na dating taga-deliver ng mga basura ay pupwede na lamang mawala. Kung sila na wala namang nakakaalam na sila ay isa sa mga taga-deliver ng mga basura na yan, o yung pera, yung bilyon-bilyon na pera, ay maaari din na sila ay magkandawala nang walang nakakaalam. Dahil wala namang halos nakakaalam kung sino-sino yung mga taga-deliver ng pera na yan. Para sa kanilang personal na seguridad, sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit sila nagsalita. Pero ngayong unti-unti, isa-isa, yung mga tao na tumutulong sa kanila, yung mga sumusuporta sa kanilang personal na seguridad ay nagkakawala din, kagaya nila Mike Defensor, sila Chavit Singson kinasuhan, although nakalaya naman si Chavit, sila Attorney Baligod kasama nila na kinakasuhan din, sila Rodante Marcoleta na ngayon ay mga nakakulong. Maintindihan natin kung bakit sila panghihinaan ng loob. Pero may isang bagay kayo na dapat i-considera dito. Tatlo dun sa apat na yon na nag-withdraw ng kanilang mga salaysay ay mga tao na ginamit ng ombudsman na testigo laban sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Ano ang implikasyon nito? Kapag withdraw nila yung kanilang salaysay, hihina yung kaso laban kay Martin Romualdez. At pag mahina na yung kaso na ito, magkakaroon ngayon ng dahilan ng ombudsman para sabihin na kahit na sinabi ng presidente na nagsampa sila ng reklamo kay Romualdez, itong ombudsman, dahil mahina naman ngayon ang ebidensya, pwede na itong ma-dismiss. And I think this is ultimately where this story is going. Kagaya ng sinabi ko nga nung binabalita na ng presidente na sinampahan o sasampahan ng kaso si Martin Romualdez, isa sa mga sinabi kong posibilidad dito na kung yan man ay isampa sa hukuman o kahit dito man lang sa ombudsman sa kasalukuyan, ang isang posibleng mangyari ay
pahinain yung mga ebidensya o mahina yung ebidensyang ilalatag laban kay Martin Romualdez upang madali nilang malabanan ito. So I think, kagaya nga nung una ko nang sinabi patungkol dito sa SONA ng Pangulo, lahat ng ito ay sarswela lang. Lahat ng ito ay mga drama lang. Walang kaseryosohan sa mga nagaganap. Naaawa lamang po ako dito sa ating mga kababayan na lumalaban at ngayon ay ginigipit at hanggang eventually sila ay bibigay. And this has always been the formula. Ito yung naging formula ng administration ito in dealing with the opposition, with criticism, and in consolidating power. Kapag pong itong 18 na ito ay isa-isa na nilang na-pressure at umatras na sa mga asunto na ito, ang iniisip nila ay yung mamamayan ay mawawala na ng pag-asa at malamang ay parang sumuko na rin dito sa mga paglabag ng administrasyon na ito. But the truth of the matter is, ang mga taong bayan narinig na ang dapat na marinig. Wala namang naniniwala ngayon na itong mga ex-marines na to ay voluntaryong nag-withdraw ng kanilang salaysay dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi. Halos lahat ng mga nakikinig dito sa Pilipinas at nagsusubaybay dito sa nagaganap na ito ay alam kung ano ang dahilan kung bakit aatras itong mga tao na ito. Ang papalakpak lang po dito, syempre yung mga makamarkos, yung mga nagkukunwaring mga makademokrasya o mga makakalayaan na mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung pink, yung dilaw, yung mga NPA, mga komunista dito sa administrasyon na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos. Although ang pagsuporta nila is kakaiba. This is support by silence. Pero pag ito bumaliktad yung mga 18 ex-marines lahat yan, o kung yung 4 pa lang, sigurado ako na papalakpakan nila ito at hindi nila ikukonsidera dito na ang mga 18 ex-marines na to ay kagaya ng marami sa atin, mga ordinaryong mamamayan lang. Walang kapangyarihan, walang kayamanan para proteksyonan ng kanilang mga sarili. At kung kayang gawin ito sa mga senador, mga matataas na mga tao sa lipunan, itong 18 ex-marines na mga testigo sa mga sensational cases, ano kaya ang hindi kayang gawin ng pamahalaan nito sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin upang mapanatili lang ang kanilang sarili sa kapangyarihan? Ang nakakalungkot dito, marami doon sa mga sinasabing mga nakakaangat sa buhay or yung may mga posisyon, yung may mga kaalaman, ang hindi pa rin nakikita ang katotohanan ng kung ano ang nagaganap sa ating bayan sa kasalukuyan. Tayo ay tumatahak sa direksyon patungo sa isa na namang madilim na yugto ng ating kasaysayan na kagaya ng naganap noong martial law. At kung hindi pa rin ninyo naiintindihan yan hanggang sa kasalukuyan, kailangan po magdilat na kayo ng inyong mga mata. Ito na yung panahon. Kailangan ang bawat mamamayan patuloy na magbasid, makilahok, mag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.